Good afternoon, good evening, or good morning to everyone. So, in today's episode, we're diving into the art of faith driven freelancing. Three mindset shifts that will transform your business. So, if you've been hustling hard but feeling spiritually dry, or wondering how to honor God in your daily grind, ito yun. Usap tayo. Because Naks. freelancing isn't really about building a business. It's about becoming a better steward of our time, talents, and purpose. So, stay until the end para malaman nyo yung mga three. Ayan na three lang para maiksi lang tayo. Mindset shifts. Pero bago yan, let's have an opening prayer first. Okay, let's remember that we're in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us this past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others too. Please forgive us when we don't listen to you. We lift up every person who's watching and listening to this podcast. We lift up to you ourselves. Send your Holy Spirit so we'll always have the courage to say the right words, to share only your truth. Help and remind us that everything we do is a means to glorify you as well as serve others. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, ayun nga, ang ating episode for today's session is the art of faith-driven freelancing. Three mindset shifts that will transform your business. Again, hello, we are Connie and Bell, and this is Freelancing with Faith, the channel or podcast where our number one freelance business partner is God. So if you're watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icon to get notifications. We have videos during on 2 days. 2 days a week. Tuesdays and Fridays. So, si Sis Bell lang mag-share ng details. Tuesdays, mga kapatid, nagla-live praise and worship session kami ni Sis Cons. So, hindi katulad nito na pre-recorded. Tuesdays, mas ini-encourage namin kayo to be with us, mga kapatid. Tuesdays, 1 p.m. Manila time. Mag-praise and worship session tayo on that day. And then, Fridays naman, nagre-release kami ng mga video about freelancing, about digital marketing, about virtual assistance. So, stay tuned sa mga nire-release na videos every Friday. And kung gusto nyong matuto pa on how to earn online, minsan mga guests din, pero recently wala masyado. kaya pagtiyagaan nyo muna kami, lagi kami makikita nyo. And ang Ay, ang kagandahan naman yan, Ma'am Sir, pag kami ni Sis Cons, laging mas malaki yung probability na laging incorporated talaga yung faith dun sa conversation. So yon, that is happening every Friday. The whole day, stay tuned. Wala pang time na definite. Basta stay ah, tuned dun sa release. yes. Yun. Basta Friday meron. Yun. So, ayan. Um, by the way, ang episode na to is in lagi, Filipino English or Tagalog English or English Tagalog, kung ano man yung gusto nyo. So, English man yung title namin. 'Di ba? Marami naman actually yung tips din naman English eh. Pero since maraming Filipino ang nanonood, we still opt in sa ganito para madali rin yung conversation. Pag nasa abroad na rin ako baka English abangan. Tingnan Yes. natin. If you want some guidelines on how to start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/VA book to know more about it. Yun lang. May patikim if you want na iba naman mapatikim muna, free chapter muna, meron tayo niya. Just visit bit.ly/VA free chapter. Ayun. Teka lang. 'Di ba? May umuungol na aso. Pero mahirap pag apat yung aso. Anyway, ayun. So, ano ba ang usual na situation? Bakit nga ba namin naisip to? Actually, suggestion to ng ng ating di ko alam kung anong tool yung ginagamit ko. VidIQ ata.
na under trial kasi. So, tinitingnan ko kung anong difference sila dun sa isa. Anyway, so if you're feeling pressured, na dapat kailangan productive or baka Mm. naman guilty ka na kapag nag-rest ka, nahuhuli ka na sa work, ganun. Or baka naman struggling ka rin or confused ka rin na baka hindi pwedeng pagsamahin yung faith and freelancing or faith or your online business or your online freelancing. May langgam talaga naman. Na-distract ako. So, yon, ito yung topic kasi normal yan. Huwag kayong mag-alala. Kami rin naman nagdadaan sa mga ganyan. So, ano ba ang ine-expect? Siyempre, alam niyo na, ang ating art. Yan yung ating acronym for this week na powerful mindset shift para maging around faith yung freelancing natin. Tapos, syempre yung mga some encouragement or mga true story na meron kaming i-share in connection with the tips na i-share namin ngayon. Tapos ngayon yung mga Bible verses is included in each tip. Ayun lang. Pero again, kapag nag-share kami ng mga Bible verses, yan that's a guideline. Pero that's an Mm. invitation na basahin natin yung Bible na. Open our Bibles, basahin yung storya behind it para mas maintindihan natin yung context ng mga Bible verse na sinishare namin sa inyo. Which is under the New American Bible Revised Edition, if you're wondering about that. So yun. Ayan. If you, again, make sure to ask your questions or share your thoughts in the comments. Ayan. So sige, diretso na tayo. Baka marinig nyo na rin, actually baka narinig nyo na rin yung mga Bible verse na i-share namin. Pero again, as usual, kailangan taga paulit-ulit, 'di ba? Hindi naman porke narinig nyo na, tapos na tayo. Maririnig at maririnig nyo pa rin. So yon, start tayo sa first one. Siyempre, art. Ano yan? A. So, ang sabi is abide before you act. So, ano bang abide? Napakalalim naman nun. Sumunod muna tayo or unahin natin si Lord. Parang gano'n. So, for me, ako naman, syempre, yun nga, don't start with the hustle. Start with Him. Him meaning God or Mm. meaning Jesus. Yan. So, instead of opening your cell phones or opening your inbox or kung ano man yung mga ino-open yung agad na hindi connected sa prayer and all that, we encourage you to, open na lang yung Bible. O kaya, open your Hallow. O, di ba? Nag-endorse naman tayo. O kaya, open your, kung ano man yung app na makakatulong sa inyo for your daily devotional, gospel, kung ano man yan. Just to make sure na si Lord ang priority natin. Kasi nga, ang sabi sa, um, ayun nga, kaya abide eh. Sabi rin sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit because without me you can do nothing. So ikaw, ano bang ayaan mo? Anong reflection mo dyan? And ano pa yung mga additional tips mo from our first one? Parang ano, yung sa verse muna, parang ang sarap mag-dwell dun sa um, pagkasama natin si Lord, we will bear much fruit. Napakagandang ano yun, di ba? Promise ni Lord. So, si Lord yan eh, siya na nagsabi. Panghawakan natin talaga yung promise na yun. Saka, lahat naman talaga kasi ng ano ng meron tayo sa kanya rin naman kasi nanggaling kay Lord din naman nanggaling. So tama yung pangalawang part nung verse na without me you can do nothing, which is true. Akala lang natin minsan na ano tayo na disillusion tayo na parang uy ang galing ko nagawa ko to, na close ko tong client na to without us really realizing na sino ba muna gumawa ng way para mag-connect kayo. Ano yan eh, laging may divine intervention yan. Yun yung ano namin. Um, kasi kung hindi ginagawa ni Lord yun, dapat ano, kung sa sariling galing ha,
Dapat lahat ng kinokonekta natin na client, nako-close natin. Diba? Dapat ganun yung ano eh, yung ratio eh. Kaso hindi. Ibig sabihin, meron talagang inaalaw ni si Lord kung sino yung makakatrabaho natin. Eh, it's all about His grace, His ano blessings talaga. Tapos yung sa ano naman sa tip na to yung abide before you act. Kung hindi naman kayo into kasi ano rin ako hollow fan ng app Mm-mm. na fan ako talaga ng app na yun parang hindi kumpleto yung app na nalulungkot ako pag napuputol yung streak. May streak kasi yun, di ba? Oo. Yung parang ikailang days, parang Duolingo, kung familiar kayo dun sa Ah. Duolingo. So, pag naputol yun, parang asama talaga na loob ko kasi, ano ko, gamified akong tao. Doon ako nag-thrive. Affected talaga ako pag, oh my God, ba't na-miss ko? Usually, nangyayari yan, pag kunyari, inuna ko yung client na parang, uy, may urgent siya. Parang kailangan i-ano ko na, i-address ko na yung concern ng client. Pero, hindi laging matter of life and death ang mga issues ng clients natin kung tutuusin. Wala naman sila sa ano eh. Wala naman sila sa yung as in mga corporation na talagang mga showstopper na nag-shutdown ng server, di ba? Usually sa freelancing world, mga one-man team na one VA nga lang sila eh, di ba? So hindi siya matter of life and death. Huwag nating isipin na ganun tayo ka special to save the world. Anyway, so going back dun sa Halo, parang kung hindi kayo into meditation na mga guided o yung prayers na may sinusundan kayo, yung isa pang alternative na pwede kong i-recommend is go out. Pag lumabas kayo at mag kayo sa nature, kahit mga puno pa, kahit tumingin lang kayo sa sky, sa puno, ano na siya, para siyang meditation na rin in a way kasi yun daw yung next best thing talaga to connect with God eh, through nature, through His creation. So, try nyo lang din mga kapatid, dun yung mafe-feel talaga yung presence. Sa hangin, yung breeze, alam mo yun? Mm-mm. Kahit nga yung warmth ng sun, enough na siya eh. Basta mapunta lang yung ano natin, yung awareness na God is with me at this very moment. So yun lang. Sana i-try nyo rin i-practice every day. Correct. Diba? Lalo na kung malapit kayo sa nature, nakakaingit kaya yun. Sa city kasi, walang nature, di nga fresh air. So, pag meron kayong access sa nature, naku, huwag nyo nang i-miss. Gawin nyo na yan. Yan yung tip namin kung hindi pa kayo into meditation and all. O kaya mag-play kayo ng worship song. Diba? O kaya ng mga liturgical song. Any song na hindi love song, but alam niyo na yun, yung mga worship and praise song na nagpo-focus kay God. Ayan. So, if hindi nyo pa kaya kahit 5 minutes, isang song, yung mga ganun. Tapos, i-add nyo na lang as you grow, yung pag nade-develop na yung habit. Kasi, true story din naman na kami rin minsan nakakalimot. Kaya sabi ko pag ako, dapat nakabukas na o kaya naka-pin. Kasi pag, yun yung minsan nakakalimutan, pag ini-sleep mo yung laptop, syempre hindi na siya Mm, magre-restart. So pag na-close mo na, hindi mo, kalimutan mo na. So kailangan may paraan to see. O kaya mag-alarm kayo na, oh, mm. maraming Time with paraan. God. Mm. Yes. 'Di ba? Yun. Kaya abide before you act. Tapos, next naman is, eto, favorite ko to ngayon kasi may kukwento ako later. Anyway, rest. Nakapagod ka na ba? Di naman ako. Rest is part of the work. Ayan, kasi eto na naman tayo, ang mindset, hustle, hustle, hustle. 'Di ba? Which is normal, pero Mm, again, as Christian, freelancers, choosing rest is choosing trust. Ulitin natin yan. Choosing rest is choosing trust. Kasi nga, hindi naman, human beings tayo, we're not built to hustle 24/7. Hindi naman tayo robot, di ba, na hindi kumakain, hindi nagpapahinga. Even God rested. Di ba, mm, nagbigay na siya ng perfect example. Nasa unahan pa yan ng Bible. Nasa Genesis, pag di nyo pa nakita eh. Ewan ko na lang. So, kapag sinabi nating choosing rest and choosing to trust,
we say ano eh, God, Lord, I know you're in control even when I pause. Diba? Yun yung pinaka-importante. So sabi nga from Exodus chapter 20 verse 10, ito yun, yung isa yun sa mga lumang, ano yun, nasa Old Testament yun. But the seventh day is a Sabbath of the Lord your God. You shall not do any work, either you, your son, or your daughter, your male or female slave, your work animal, or the resident alien with your gates. Grabe yung ano nito, yung rule Description. nito. Diba yan talaga yung tipong, kaya pinapractice talaga ng Jew yan ngayon, diba? Yung even pag-press ng elevator, sabi nila kasi, yet Oo. to experience pa namin yan. Huwag kayo share natin yan pag nandun na tayo. Pero, Yep. even pressing, kaya nga daw yung mga elevator talagang by floor nag-i-stop. Kasi even pag-press ng button is is ano, form of work. Hmm. Talagang as in literal na rest sila. Hindi ko alam. Di ba paglalakad din naman eh, ano. Anyway. Pabuhat. So, yon. Kung hindi, alam ko naman, hindi naman tayo ganun. Di ba? Pero, meron tayong 7 days eh. 'Di ba? May 7 days tayo in a week. Ang hinihingi lang na rest, 1 day. If magsisimba, if Catholic ka, 1 hour. Ano ba naman yun? Napakaliit na time, 'di ba? To spend time with God. Yun yung form of rest. Hindi lang rest na ano, na matutulog. Siyempre, kasama yun. Pero hindi lang yon. 'Di ba? Ikaw muna mag-share bago natin Yung sa akin yung practical side din naman ng sinasuggest ng Bible. May practical ano siya eh, um, effect din sa atin. Kasi katulad niyan, parang kunyari, gagawin natin, sasagarin natin yung mga katawan natin ng 7 days a week na work week. Parang hindi rin, tayo rin na magsasuffer in the long run. Hindi rin tayo makakapag-deliver ng output. Kasi ako to na-experience ko to, hindi pa to 7 days a week na work ha. Pero pag nararamdaman ko yung burnout, yun yung mga times na yung output ko is yun yung parang, ano lang talaga, parang hindi ito yung best. So bakit, di ba? Parang counterintuitive na magpahinga ka para mag-produce ka ng magandang output. Pero yun yung totoo, yun yung reality. Pag nasa okay ka na state, maganda yung output. Kasi pag pangit yung state, burnout ka and all, yun yung bitter ka na, sino bang gaganahan mag-work? Wala yung passion, lalo na kung nasa creatives ka. Yung in-explain ko nga sa husband ko the other day, na parang, ang dami-dami mo ano, sobrang taas ng stress levels mo kasi hindi ka nga nag-rest. Parang yung kumbaga sa ano, yung mga nagluluto, 'di ba? Ako pag nagbe-bake ako from time to time. Dati nagko-custom cakes kami. Pag kunyari, sobra yung stress ko, yun yung mga hindi okay yung output. Hindi maganda yung cake. Pero pero sinunod mo naman to the letter yung ingredients, 'di ba? Pero pag yung happy ka, yung sobrang ganda ng state of mind mo, yun yung ano, sarap, ang ganda pa, ang perfect nung cake mo. So, ganun lang din sa freelancing mga kapatid. So, wag niyo sagarin. Mag-recharge kayo para sa susunod na sabak ulit, ano na, merong, you cannot, ano yun, ano ba yung quotation na yung saying, you cannot serve from an empty cup, something like that. Parang mm, ganon. mm. So, yun. Ano speaking of baking, even sa cooking, 'di ba, pag nagluluto ka, pag hindi okay yung feeling mo, kahit na Mm, alam mo naman na yung ginagawa mo, di hindi rin ano masarap. oo. So, hindi to pang freelancing in general talaga na kapag, Kailangan ng rest. so, ayun na. So, ngayon, kasi nga, may nakita akong post before. Teka, tip muna tayo. Schedule one full rest day. 'Di ba na no work, no hustling, just time with God or with nature or with family. Ayan na. Pero syempre, since nasa freelancing with faith kayo, syempre, si God yung papauna namin. Yun yung tip namin. So ngayon, ito lang, gusto ko lang i-share kasi may nakita ko one time, parang a few days ago lang, na ang post niya is, I'm a single mom. So kahit linggo, kailangan ko mag-work. Ang gusto ko lang sabihin, I was a single mom.
Pero hindi ako nagwo-work ng Sunday. Hindi kasi again, ang tip, ang pinaka-importanting note is choosing rest is choosing to trust. And that means trusting God. Hindi mo nga pasan ng daigdig, di ba? Yun eh. Kahit na sabihin mong single mom ka or single parent or a breadwinner, alam ni Lord yun eh. Ano ba naman yung magpahinga ka? Kasi it's a test of ano talaga, trusting na si Lord may gagawin. Kasi lagi natin pinipilit na tayo yung may control over things. Kaya tayo naghahasal hanggang Sunday tapos hindi nagpapahinga. Paano pag may nangyari sa atin dahil hindi tayo nagpapahinga? Is it worth it ba? Sometimes yun din yung dapat na isipin natin kasi nga medyo na ano lang ako doon. Ba, sabi, naisip ko kasi ako rin naman single mom noon pero hindi ko nakakapagod yun. Parang di ko na ma-imagine na hindi ka magre-rest. So, it's not an excuse kung ano man yung situation natin sa buhay. It's not an excuse to not rest. Again, magiging worthless lahat yan kapag may nangyari sa inyo. Tapos Pwede malayo. mag-ano rin. Go, go, go. Oo. Go. Kasi ano eh, parang 'di ba yung nakwento ko sa'yo offline. Hindi lang Mm, yung may mangyari sa inyo eh, bilang ikaw yung breadwinner. Parang yung may mangyari sa mga mahal mo sa buhay. Kasi hindi natin alam, hindi natin hawak talaga yung ano eh, kung ano mangyayari sa ano natin, sa life natin. So, eto, quick story, parang may kakilala kami na nagdo-double job pa. Talagang Monday to Sunday. Tapos, unfortunately, yung kid nila recently passed away. So, parang yun ang regret ng magulang na bakit hindi ba ako nag-spend ng kahit sandali na quality time. So, yun yung mga kapatid. Parang hindi lang siya rest na ano eh, na para sa atin lang eh. Hindi eh. Para talaga sa, parang babalik tayo, bakit nga ba tayo kumakayod in the first place? Para kanino ba tayo bumabangon, di ba? Yun correct. naman yung question eh. So baka ma-miss natin yung ano, yung pinaka big why natin kung ba't natin ginagawa tong lahat ng to. Kasi hindi rin, imagine yung lalagpas na milestones ng mga anak natin o yung mga mahal natin sa buhay. Lumagpas lang ng ganun. Parang yun eh, no, parang binibigyan tayo ni Lord ng ano, ng one day, di ba, at least in a week to spend ano, yung time wisely dun sa mga mahal natin sa buhay. Kasi we'll never know kung ano yung mga possible na mangyari. So, yun lang. Correct. And the fact na freelancing ito, mga kapatid, hindi ba kaya tayo nag-freelancing at kaya tayo nag-work from home ay dahil para magkaroon tayo ng mas maraming time for the family. So bakit pupunuin natin yung schedule natin ng work? 'Di ba? Parang nawala yung sense bakit natin 'to ginagawa, 'di ba? Mm. So hindi to ano yung wag nating i-take lightly yung rest. Kasi rest is part of work. Yun yun. Napaka-importante niyan. Ano din, nasa freelancing tayo, yes. Kaya yung iba, kung hindi man sila freelancing, we understand that. Pero again, may mga day off din naman sila, 'di ba? So kasama talaga yun. Yun ang typical eh, na setup. Kahit sa mga Oo. companies, may typical setup na may day off. Kasi kailangan eh. Kailangan. We're human beings. Hindi tayo Human robot. doings. So, di ba? You, be talaga. Be present. Oo. Di ba? Hindi daw tayo human doings. Correct. Tapos ko sobra-sobra na yung ginagawa. Baka kailangan nyo na mag-reflect. Bakit nandiyan kayo? Ano na nga ba ang nangyayari? Tama pa rin ba yung desisyon? Ganon. So anyway, punta na tayo sa last one. Pero bago yan, again, you are more than welcome to ask your question, share your thoughts sa mga pinagsasabi namin. Share nyo naman yung mga ano sa tingin nyo? O kaya kung dun sa mga sinabi namin, meron ba kayong favorite? We wanna hear from you. Again, any engagement like clicking that like or thumbs up, subscribing to our channel, or making a comment, it helps us talaga na, uy, pinapansin pala to, so promote natin sa iba. Ganun sa YouTube. Kaya we appreciate any engagement you can give us. Pero yung comment nyo, napaka-importante yan. Kasi para malaman namin kung
Does it make sense yung mga sinasabi namin dito? Did you find it Resonate. helpful ba? Mga Yeah. ganyan. Diba? So, yon. Ayan. So, last. Three lang naman tayo ngayon. So, T naman. Think like a steward, not just a service provider. So, hindi lang tayo nagbe-build ng ng business, pero tayo yung nilaan sa atin ni Lord tong opportunity na to. So, dapat ingatan natin. So again, ito yung our time, talents, and clients are all opportunities to serve and point back to God. Ang sabi nga, from 1 Peter chapter 4 verse 10, na alam ko na sabi na namin before, pero sasabihin ulit namin, as each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. So hindi nga again, kaya nga minsan parang for me, in my opinion lang, kasi lagi lahat nakikita, CEO of this, CEO of that, blah blah blah, lahat ng O, lahat ng C, kung ano mo chief yan. For us, ang real boss kasi talaga is si Lord. Tayo, pinagkatiwala lang. Like, di ba si Adam and Eve, iniwan niya sa garden na sila yung nagmamanage. Ganon din tayo. So, let's take good care of it. And remember na stewards tayo na hindi lang sa atin to. Binigay para sa atin pero hindi para sa atin. Sana na-gets niyo yung ibig sabihin. Hmm. Yeah. Yeah, yeah, ikaw may dadagdag ka. Yeah, parang ano siya, hindi, kasi kung ano lang talaga, kung money lang talaga yung parang pinaka-driver, driving force kung ba't natin ginagawa to, hindi siya sustainable talaga. Hindi tayo magtatagal sa freelancing kasi nga, may seasons eh. Di ba? Minsan may walang client, minsan maraming client. So, pag money ang ano natin, hindi tayo magtatagal dito, maghahanap at maghahanap tayo. Babalik tayo sa sa fixed income as an employee. So, Oo. yun, 'di ba? So parang laliman na natin yung pinaka reason why we are doing this. Again, sabi ni Sis Cons, lahat tayo binigyan ng gifts. Laliman na natin, ano yung purpose kaya ni Lord for me? Ba't dito niya ako nilagay? Laging maging reflective kung bakit yun, bakit itong taon na to, sa dami naman ng client sa mundo, bakit dito ako napunta? Bakit ito yung service or yung industry na pinagdalahan sa akin ni Lord? Kahit yung mga ganun ba, laliman na Mm. natin kasi andun free nga di ba? Freedom nga ang meron kasama ang ang freelancing eh. So pumili na tayo ng mga aligned dun sa values natin, dun sa advocacies natin. Walang pumipigil. Hindi malayo na ma-execute natin yung parang ano yung tawag yun? Parang yung purpose-driven life, di ba? Na book. May purpose tayo lahat. Hindi tayo basta pinanganak lang kumita ka lang ng pera, yun na yun. Laliman na Mm. natin yung reason behind the work. Ayan. So And to follow yun. yung yung laliman, ibig sabihin din, hindi lang yung pag nakikipag-usap, whether client nyo na or hindi pa, wag focus dun sa kailangan ko itong ma-close o magkano ang bayad niya sa akin. Okay lang kami mag-uumpisa. Okay lang kaya siya magbabayad. Yung mga puro pera nga naman. Ano yung muna, paano ba natin matutulungan si client? Paano ba natin ma-showcase yung skill natin? Parang ganyan. So, hindi, iwasan natin yung puro sa atin, sa atin, sa atin. Let's give back. And then, automatic yun eh. Babalik talaga eh. Kasi Hmm. ganun tayo ganun yung way ni Lord. Kahit na minsan, ang mindset natin, oh, magbibigay ako kasi nag-expect ako. Although, minsan totoo naman. Kasi business to business. Yun naman talaga Ah, yung business side. oo. Yeah. Oo. Correct. So, yun. Yun lang. So, again, let's recall yung art. Abide before you act. Rest is part of work. Um, think like a steward, not just a service provider. Ayun. So, yun. Any last thoughts? Last thoughts talaga, para namang yun naman ang ine-echo natin palagi dito eh. I-ano natin, isama natin si Lord palagi doon sa dealings natin sa ating
freelancing career. Kasi parang kung kasama natin siya, hindi naman talaga, mafe-feel nyo yun mga kapatid na yung guidance niya, yung leading niya, mafe-feel nyo na nilalagay ko sa tamang tamang lugar, tamang perfect timing, perfect, lahat kay Lord perfect. So, magtiwala lang kayo. Talagang isama na natin si Lord. Mas mahirap ang mag-isa. Yun lang. Correct. Tapos Sobra. bakit nilalagay natin sa sarili natin yung pressure? O kailangan magawa na natin to. O ganito, ganito. Kaya minsan ang hirap umusad kasi na-overwhelm tayo sa mga kailangan nating gawin. Yep. Yep. So minsan ang need lang sa atin ni Lord is mag-pause. Isama siya, 'di ba? Parang always talk to him. Again, sinasabi namin to not because ang tawag Perfect na dito. perfect natin. Yes. Kami rin nagfe-fail, kami rin nakakalimot. So it's also a reminder for us. Kaya paulit-ulit din kami kasi sinasabihan din namin mga sarili namin. So last lang, last hirit lang na enough na with the saying na we believe in God. It's time to show up naman. Kung naniniwala tayo kay Lord, do we live like we believe in God? Or do we live like back up si God? Na parang, oh, ako muna to. Me, manifest, manifest, attract, attract, ganyan. Tapos, pag hindi na kaya, oh Lord, sorry I mean, sa totoo lang, ganun kasi nangyayari. So, it's a reminder. Hindi dapat last resort yung prayer or hindi last resort si God. Si Lord dapat ang una. Yun lang. So, I hope na may natutunan kayo for this session and i-share nyo na rin sa comments yung, out of the three, the art, yung art natin, alin din yung favorite nyo. Or if you want to add more, share dun sa comments. And again, if you want a guideline on how to start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/VA book to know more about it. But if you want naman free chapter muna, punta lang sa bit.ly/VA book free chapter. Tama ata yun. Hindi ba ako sigurado? Ayan. Okay, let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience. Thank you to all the people who support us in our mission. We lift up to you all our viewers, our listeners, the people we work with, and our loved ones. Bless us in all areas of our lives. Whatever petitions we pray for, we lift it all up to you, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. In the end, let your will be done for us. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Ayun, see you on Tuesday for a live session yun. Live worship Tuesday, 1 p.m. So yeah, bye everyone. God bless.